Fiang's POV. Inirapan din ako ni Indigo. Nagtaas pa ng noo ang loko. Sino ba nagsabing hingi kami sa inyo? Papunta na sana sa bibig ko ang tinidor kong may ilang hibla ng noodles. Nang ipinasa ni Patrick kay Indigo ang bitbit na plato, dalig-daling tumakbo palabas. Pagbalik ni Patrick may bitbit ng 2 square box na may hawakan. May logo ng isang kilalang restaurant. Kahit di pa nabubuksan ang box, sumingaw ng amoy ng manok na lalo nagpakalam sa sikmura ko. Ano yan? I asked Patrick, my voice betraying my hunger. Di nakapag-takeout si Kuya Indigo ng food dahil late na basa yung text ko, pero pagdating niya sa bahay, tumawag siya sa restaurant para magpa-deliver. Ayan tuloy, noodles ang bagsak ninyo. Halika na Patrick, kain na rin tayo. Tumabi sila sa amin ni Fatima sa magkabilang dulo at yung pagkain nila na isang buong manok, roasted chicken at yung pork sisig, sinadyang ihain sa mismong gitna ng mesa. The smell was torture and Indigo knew it. Pero alam ko ginawa niya yon para gantihan ako. He leaned back, smirking at me. Yum yum. Pinukol ko to na masamang tingin pero hindi to natinag. Imbes ay lalo pa tong ng asar. Sige na buddy, kain na tayo. Sa atin lang dalawa to. Inis ko silang pinagmamasan ni Patrick habang maganang kain nila. May kanin na rin kasamang in-order nila at nung napansin ni Indigo na nakatingin to sa kanin, ay tila nga ba? Alam na alam nito kung gaano ko kagusto ng kanin. Gusto mong rice? Kuha ka na, pero 100 na butil lang ha? Lalo nag-init ang mukha ko sa inis. Kuya Indigo, yung 100 na butil sa tansya ko isang nguya lang ni Ate Fiang. Ah, ganun ba? E di sige, gawin mo ng 500 na butil. Plano niyo po ba talagang pagbilangin ako ng butil ng kanin ha? Eh kailan pa ako matatapos? Kapag tapos na silang kumain pag malamig ng noodles ko? No thanks. Sagot ko dito habang nakatuon ako sa malungkot kong mangkok. Ate Fiang, mahinang tawag sa akin ni Fatima. Binalingan ko to at sumulip siya roon sa roasted chicken, halatang natatakam din, and I couldn't blame her. Mukhang mabilis yung naramdaman ni Indigo kaya ito mismo ang nag-offer kay Fatima. Kuha ka na Fatima, ikaw lang ha. Yaan mo matakam yung ate mong dragon na walang pake sa akin. O kaya pwede rin kitang bigyan sa isang kondisyon. Ikaw maghuhugas sa pinagkainan natin lahat. Deal or no chicken? Napatitig ako sa kanya. Nagngangalit ang mga ngipin ko. Ako dapat ang nangiinis sa kanya, pero parang si Indigo nakakalamang. Di pa man lang nagsisimula ang plano kong baliw sa kanya and yet, eto na to, sinusubok ng limitasyon ng pasensya ko. Indigo's POV. No, mariin at pinal na sagot ni Fiang. Halatang inis habang nakatayo ako sa harap ng desk niya at sa opisina namin. I barely finished the proposal, mentioning the maternity leave na isa naming news anchor sa Azuma Entertainment and who might replace her, nang biglang nag-init ang ulo nito. Di mo ba alam na may naging bullying issue si Alicia a few minutes ago? Ang dami nga yung endorsement na nag-cancel sa kanya, tapos gusto mo siyang kunin for what purpose? Tumaas ang boses ito na parang isang mabilis na suntok ang bawat salita. Gusto ko sana humalakak sa reaksyon nito. Mission accomplished. To be honest, wala talaga akong planong kuhain si Alicia T bilang pansamantalang news anchor. Niloloko ko lang talaga tong asawa ko. Testing the waters to see if I could still get under her skin. I missed this. The fire, the way she'd take me down, even for a single suggestion like this. Isang linggo nang lumipas mula nang kainitan kami dahil lang sa water gun na binili ko, nakatawaan lang sana. At sa hindi ko pag-share ng pagkain pinadeliver ko, shinare ko naman siya. Yun nga lang, ito naghugas ng lahat ng pinagkainan. Pagkatapos ng insidenteng yon, bigla tong naging cold at mailap. Cold naman na to noon pa pero mas lumala pa. Nakakapag-usap kami pag narito na sa opisina at pagtungkol sa trabaho. Sa bahay, I find myself talking more with their siblings, Patrick and Fatima. Of course, I'm closer to Patrick. He's easy to get along with and we click naturally. Si Fatima, close ko na rin. Nagagawa ko na rin biruin minsan and she's getting used to my antics. But Fiang, she's the one I still can't figure out. Si Nikki ang kailangan natin makausap para ipalit. Ines na napasandal si Fiang sa upuan habang naka-cross arm sa dibdib. Total, hindi naman nabago sa kanyang trabahong yon. Kinukuha niya rin naman siya noon kapag hindi pwede si Anastasia, di ba? Her voice had that familiar edge again. The kind she used when she was already frustrated, but trying to stay professional. I bit back a smirk. She's right, of course.
But where's the fun in agreeing with her so easily? Saglit ko tong pinagmasdan at halatang nairita ito. Kinasusuklaman ito ang kawalan ng kakayahan, lalo na pagdating sa trabaho. Pero di ko mapigilang basitin siya. Fiang, I started feigning innocence. I didn't thought that you'd be this invested in the replacement. Of course I do. And Nikki is the obvious choice. She's experienced, reliable, already familiar with the system. Pwede namang i-train si... Di ko na natapos ang sasabihin bago niya ako pinukulang tingin. And me? Yes, senyorita. Nikki it is. I raised my hands in surrender bago tumahay blood sa akin. Hindi yan ang goal ko ngayong araw. Ang goal ko, inisin lang siya ng konti, pero medyo lumagpas yata ako sa limit niya. Coffee, senyorita? I asked, flashing a small green, hoping it might cool her down a bit. Maupo ka sa desk mo. Tumayo si Fiang sa working chair nito, bit-bit ang wallet. Hihintayin mo ako rito, ako ang bibili ng kape natin. Uy, once in a blue moon lang to ah. Ililibre mo ako, senyorita? Pinukol niya ulit ako ng tingin. Di ganon katalim pero nakakatakot pa rin. Exactly 15 minutes later, Fiang walked back into our office. Sunod sa likuran ng assistant kong sa Jonas, carrying what I assumed was my Starbucks coffee since Fiang was already sipping on hers. Pagkabot sa akin ni Jonas ng kape, agad kong binukas sa malit na butas nun habang nakatingin kay Fiang at bahagyang nakangiti. Thanks for the coffee, senyorita darling. Ngunit isang higop pa lang nagagawa ko nang bigla ko yun na iboga. What the peste? Napamura ako nang makitang iced Americano pala ang binili ito at 20 size pa. Fiang naman, ayoko ng iced Americano mas mapait pa to sa'yo eh. I couldn't help it. The words just slipped off. Pero ang totoo ayoko sa inuming to. Parang malamig na pagkabigo sa isang tasa. Si Fiang humigop na lang ng kape habang walang pakialam. Sorry, di ko naman alam na ayaw mo ng iced Americano. Anong hindi alam? Sabihin mo alam mo kaya ito talagang bilhin mo sa akin. Yang ngiti mo kakaiba eh. Parang pinano mo talaga. I could feel my frustration bubbling over and I turned to Jonas. Take this to the pantry, add sugar and creamer or something. Matapos lumabas si Jonas sa opisina, bit-bit ang kape, binalingan ko ulit si Fiang. Bahagyang lumawak ang ngiti nito, parang baliktad ng sitwasyon. Kung kanina natutuwa ako habang nagagalit to, ngayon si Fiang ang natutuwa dahil naaasar ako. Di ko alam paano nito nalaman na sobra kong kinasusuklaman ang iced Americano. Para ko nagkaroon ng trauma sa buwisit na iced Americano na yon noong 8 years old ako. Naalala ko pang araw na yon. Bumisita si Tita Pinky at dala niya tong magkarbong tasa ng kape. Nirapag nito sa mesa at natural, bilang isang mausisa na bata, humigop ako. Ang kapaitan tumama sa akin na parang truck at agad ko itong nilawa. Kaya simula nun, tumatak na sa isip ko yung iced Americano at sinumpang hindi na ako iinom noon. Fiang of course had no idea about my tragic iced Americano trauma but somehow, she managed to dig it up. Whether by accident or sheer intuition. At ngayon natutuwa tong makita ko nagdurusa sa mapait na alaala. Ang saya mo, no? I muttered, giving her a look. Yes, super! Pang-asar pa nito. She was having her fun and as annoying as it was, I couldn't help but find it, well, kind of endearing. Sa kabilang banda, Kuya Indigo, tawag ni Fatima. Palapit sa akin habang nanonood ako ng TV sa living room. Kakain na raw ng dinner, sabi ng ate. Pagkasabi noon, inabot ko agad ang TV para i-off. Tsaka ako tumayo para sundan si Fatima sa dining. Medyo excited ako ngayon, kumain ng dinner. Bukod sa gutom ako, nangako si Fiang kanina sa opisina para raw makabawi sa pagbili ng iced Americano, pagluluto niya ako ng paborito kong ulam. Yung tilapia na prito tas iluluto sa gata. As we entered the dining area, the aroma hit me first. Nakita ko si Fatima nakaupo sa pesto niya, kaya naupo na rin ako. Si Fiang naman nagsimula ng magkain. Nakangiti pa ako habang pinanonood siya dahil sa mga ganitong pagkakataon ko nararamdaman ang pagiging asawa nito sa akin. Katatapos ko magsandok ng kanin sa aking plato, nang bumaba si Fiang dala ang mangkok na naglalaman na ipinangakong ulam. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba, pero nang makita ko na nasa loob ng bowl, napawi ang pag-aalala ko. Nag-angat ako ng tingin sa kanya na habang nasa taas ng isang kilay ko. What the? Ba't may sahog ng ampalaya itong ginataang tilapia? Para healthy living. Sige na,
Kain na tayo. Bumuntong hininga ako habang minamasdan ang luto ni Fiang na ginayat-gayat na ampalaya. Di ako kumakain ng ampalaya, Fiang. You're ruining my favorite meal. Ay, hala, ganun ba? Iyong tonong halatang nangaasar pa. Sorry ha, sige next time. Di na ako magluluto ng pagkain may ampalaya. Pero sa ngayon pagtsagan mo muna yan. Ayoko, hindi ko yun pagtsatsagaan. Bagya akong napairap at inabot ang baso para uminom lamang ng tubig pampawi ng gutom. 2 lagok ang nagawa ko bago ako napanguwi nung iba ang malasahan ko. Ano to? Inis kong baling kay Fiang. Anong nilagay mo sa baso ko? Lukot pa rin ang mukha ko habang ito ay pa-inosente. Green tea. It's good for your health. Besides, it had some nice benefits like antioxidants and can improve cognitive function. Your brain will function better when you drink green tea. Napataas ang kilay ko. So anong gusto mong palabasin? Na hindi nagfa-function mabuti ang utak ko? Sa'yo nang galing yan, Indigo ha, hindi sa akin. She shot back. Lumawak ang ngisi na parabang nanalo lang ng gintong medalya sa panunuya. Parang nanakit yata ang bato ko. Kuya Indigo, hindi ka kakain? Tanong ni Patrick nang tumayo ako sa upuan. Akmang aalis na sa dining. Hindi na, diet ako eh. Saglit akong huminto para sulyapan si Fiang. Nakatingin din to sa akin at nakangisi, kaya ginantihan ko siya. Ngumisi rin ako. Humanda ka mamayang gabi. Tilapia mong uulamin ko. Sa kabilang banda. What? Mahina at di makapaniwala akong tanong matapos sabihin sa akin ni Mommy lang na pag-usapan nila ni Fiang last week tungkol sa gusto nitong divorce. Narito ngayon si Mommy La sa Azuma Entertainment pero sinamantala nito kung kausapin habang wala si Fiang sa opisina dahil kasamang assistant kong si Jonas na naging assistant niya rin. Meron silang initsikaso sa labas and I knew they wouldn't be back until after lunch. Halos di ko maproseso ang sinabi ni Mommy La. Divorce? Ulit ko. Gumagapang iritasyon sa boses ko. Oo, hindi ba niya sinabi sa'yo? Mommy La's confusion was obvious. I assume you two had talked and worked out already since she hasn't given me any updates about whether she's going through with it. Tinitigan ko siya, tumatakbong isip ko. Si Fiang hindi nagbanggit na isang salita tungkol dito sa akin kahit isang pahiwatig at ngayon, I was supposed to just sit here and pretend everything was fine? Pinakiusap ko nga pala siya sa family lawyer natin. Pinaliwanag sa kanya na Attorney Salvacion ang po pwedeng mangyari pag nag-divorce kayo. Hindi kaya dahil doon kaya't nagbagong isip ni Fiang at di na ako ini-update? Ano? Ibig sabihin alam na ni Fiang kahihinatnan kung siya magsisimula ng hiwalayan? Yes. Bumilis ang tibok ng puso ko. Naghalong galit at pagkalitong namumuo. I leaned forward at tumigpit ang kapit sa dulo ng desk ko habang inaalala mga kilos ni Fiang na nitong mga nakarang araw. So, posible na yun ang dahilan. Kaya nito sinusubukan na inisin ako. Bahagya ako napangisip na tatawa na lang sa naisip ni Fiang. Dahil ngayon ko napagtagpi-tagpi ang lahat. It made sense. Why she even reached out to Maurice to ask about me? Nagkabardagulan ko si Maurice kagabi sa group chat naming DNA buddies. Doon ko nabanggit na kinontak siya ni Fiang last week. Nagtatanong sa mga gusto at ayaw ko. Kali ni Maurice, sinubukan akong kilalanin ni Fiang since kasal kami ngayon. Kaya nito sinagot lahat ng tanong nito nang walang pag-aalilangan. Pero ngayon alam ko na kung bakit yun ginawa ni Fiang. She was not trying to get to know me, she was just trying to push my buttons. It explained everything. Magmula sa iced americano, sa ampalaya, sa green tea nilagay sa tumbler na tila umiinom ako ng nilagang damo dahil mamait-mait din yon. Hindi pa doon natatapos. Nung gabing dapat sana itong paplanuhin kong gawing tilapia, hindi natuloy dahil sa sobrang sangsang ng undies. Haratang may inispray na hindi ko alam kung ano dahil hindi yun ang natatandaan kong amoy no nung unang beses kami nagsalo. Isa pa, bago ako pumeso sa pagitan nito, nang hita niya, nakahiga na si Fiang at alam kong nag-half bath to galing sa bathroom namin and I heard the water running while I waited in bed, thinking I knew what would happen next. Ang pangalawang pinagtataka ko, na magsimula ka mag-flirt sa kanya at tumaplos sa hita niya, wala siyang reklamo. Mantara ng unang pagkasama rito sa bahay namin, minutong pinaalala sa akin na hindi ko siya po pwedeng hawakan. Pero ng gabing yon, nothing. Pero yun pala, may ginawa para di matuloy ang plano kong pagmukbang dito. Hanggang ngayon ngay misteryo pa rin sa akin ano yung inispray nito sa undies na parang amoy mabantot na medyas, parang amoy bulok na bayabas.
Di ko yun natagalan, naduwal ako, kaya di natuloy ang plano ko ng gabing iyon. Sinusubukan niya ako, Mamila. Matapos ang ginawa ko para sa kanya, kung di ko sinuhulan ng ilang board members para siyang piliin na bagong CEO, does she really think she wouldn't have gotten the position? Tapos ganito pa igaganti. Wait, what? Mamila cut me off, her eyes wide with shock. Nanuhol ka ng ilang board members? Paano suhol ang ginawa mo? Binayaran mo sila? Kailangan ko mag-isip na mabilis, kaya napangiti ako at natigilan. No, Mamila, hindi naman cash. In-insure ko sa St. Peter. Free kabaong, free cremation. Silang bahala kung gusto half-cook or toasted. Best part? Only retouch ang makeup pag gumulas ang foundation. Then Mamila blinked, her serious expression faltering. Nakangisi ako at nalimutan ang kaninang galit ko kay Fiang dahil si Mamila na ang gusto kong pagtripan ngayon. Hindi ko anak, kailan ka ba magbabago? Minsan ang hirap mong unawain. So anong plano mo ngayon, sa pagsasama ninyo ni Fiang? Well, makikipaglaro na lang ako sa kanya, Mamila. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Mamila's brows furrowed, clearly confused. Ano ang ibig mong sabihin? Ibinalik ko ang tingin sa kanya. Sa galaw ni Fiang nitong mga nakarang araw, alam ko na anong plano nito, Mamila. Sasagarin niya ako para akong unang sumuko sa amin. Lalo na't alam niya na ang pros and cons pag naghiwalay ang isa man sa amin. Matira matibay na lang. Tumaas ang kilay ni Mamila at napukaw ang curiosity niya. And how exactly do you plan to win this game? Sure, Fiang knows how to play the game too, Mamila. It's like chess. We're just two players trying to outsmart each other. Instead of bonds, we have witty comebacks and maybe a few snacks involved. Sisiguraduhin kong hindi akong mai-evict sa loob ng bahay ni Kuya. Sa bahay ko. Sa bahay namin dalawa. Kala ba niya porke babae siya? Tutungangan na lang ko sa lahat ng gagawin niya sa akin. Ano siya? Pinagpalang lubos?